aso. Maitim ka at saka pangit ka. Baging na bagay sa'yo maghanap ng pera sa buhangin. Baka balak mo sang itakas, ha? Wag, kasi buong barangay yung kapalit niyan. Malakas ka pa rin ba? Lakas lang ang meron ka, pero utak mahina ka! Hindi lahat ng hari ay makapangyarihan. Dahil ang hari ng kahirapan, minsan nagiging alipin ng yaman. Kung sino ang pinaka sa kahit anong bagay, siya rin kikilalaning nangunguna. Kaya kung ikaw ay pinakamahirap sa lahat, kikilalanin kang hari o reyna ng kahirapan. Pero iba ang buhay ng hari o reyna ng kahirapan. Hindi respeto ang makukuha mo sa iba, kundi pangungutya. Mapagpalang araw sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong mga kwento, Miss Clar at Sir Jay. Ganon din po sa inyong dalawa. Nagmula po ako sa isang hamak na tagatinda ng asin at walis at tinawag na hari ng mga pulubi. Pero syempre, hindi sa lahat ng pagkakataon, ang buhay ay laging nasa taas o laging nasa baba. Minsan ang dating mababa ay napupunta sa taas at ang dating nasa taas ay bumabagsak pababa. Upang lubos na maunawaan ang lahat, ako nga po pala si Miko. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Nay, tulungan niyo po ako. Buhayin niyo po yung nanay ko. Nay! Nay! Ano? Nahanap niyo ba? Hindi po, Kap, eh. Wala kami nakitang bakas niya para masundan. Ay, nako. Kawawa naman itong bata. Paano na ito ngayon? Wala na siyang nanay. Ampunin mo na lang, Atlas. Naku, Kap naman. Kawawa yan sa asawa ko. Bungangera yon. Hindi ko magagawa ipagtanggol yung sarili ko sa bunganga nun. Yan bata pa kaya. Wag na, Kap. Kawawa lang yan sa asawa ko. Ayaw kasi ng anak ko sa kanya eh. Alam mo naman si Sandra, kapag binabayaan natin ito, baka kung ano pa mangyari dyan. Bigyan na lang natin ng pagkain sa bahay nila. Sa bahay nila? Pinasok na nga eh. Paano kung balikan siya doon? Nako, oo nga pala. Paano na gagawin natin, Kap? Ipapaampon na lang natin. Sino naman mag-aampon? Kap, ako ba pwedeng mag-alaga sa batang yan? Nay, kaya niyo ho ba? Halos hindi mo na nga kayang buhayin yung sarili mo eh. Kaya ko naman, Kapitan. Mag-isa lang naman ako sa buhay at isa pa, wala ring aampon sa batang ito. Hindi rin naman po kayo pwede, hindi ba? Ay, sige. Kayo na hong bahala. Pinagtulungan ng barangay na mailibing ang nanay ko noon. Masakit para sa akin ang naging kalagayan niya. Gusto kong malaman kung sino ang pumatay sa kanya. Pero ang sabi ng mga tao sa lugar base sa kalagayan niya, isang aswang daw ang pumatay. Kaya sila nahihirapan na hulihin ito. Nang mailibing naman si nanay, kinuha na ako ni Lola Kareng. Ang hanap buhay niya noon ay ang pagtitinda ng walis at asin. At dahil siya ang kumuha sa akin at tumayong magulang ko sa panahong yon, ang naging buhay ko ay tagatinda na rin ng walis at asin. Ganito ang gawin mo. Alisin mo itong dahon, tapos itira mo itong bukog. Dahan-dahan lang ha, dahil baka maputol mo ang bukog ng dahon ng nyog. Sayang naman. Kapag kasi dumami yan, gagawin natin katulad nito. Ganito po pala gumawa ng walis, Lola. Madali lang po pala. Aba, oo naman. Sige nga, subukan mo. O sige po. Ganito po ba, Lola? Ayan, ganyan nga. Mabilis ka lang palang turuan eh. Kapag nakabenta ka niya ng 5, pwede ka nang bumili ng gusto mo. Talaga po? Kahit tinapay po? Oo naman. Sige na,
magtrabaho na tayo. Sanay ako sa hirap noon kaya hindi ako mahirap turuan. Sa ganong paraan ko inaliw ang sarili ko. Hindi kasi madaling kalimutan ang nangyari kay nanay. At isa pa, mahirap mag-adjust sa buhay na nakasanayan. Noon kasi, kasama ko lagi ang nanay ko. Pero bigla siyang nawala. Pagkatapos namin gumawa ng walis, asin naman ang ginawa namin. Namumuhay lang din kasi kami sa tabing dagat, kaya malapit lang sa amin ang pagawaan ng asin. At kami lang din ni Lola ang gumagawa nun. At pagkatapos, nilalagay namin yun sa supot at binibenta ng 5 piso isang supot. Walis ting-ting! Bili po kayo! Meron din po kaming asin! Bagong gawa po lahat ng ito, bili na po kayo! Manang, magandang araw po. Bibili ka po ba ng asin? Manong, bili po kayo ng walis, oh. Miko, pabili nga ako ng walis. Nagrereklamo na may asawa ko eh. Pudpud na daw yung walis sa bahay. Ako na naman yung pinagbuntungan. Ay, nako. Ang hirap talaga maging under ng asawa. Ilang walis po ba, Manong Atlas? Isa lang. Oh, itong bayad oh. Sa'yo na yung sukle, pambili mo ng tinapay. Hala, maraming salamat po ah. Walang anuman. O sige na, mauna na ako ah. Sige ho. Si Manong Atlas talaga oh, laging takot sa asawa niya. Yak! Bakla na may dalang walis. Hoy, pangit! Diyan ka na lang ha. Bawal ka na dito kasi sa amin na to. Huh? Hindi naman ako pupunta dyan eh. Tsaka hindi ako bakla, no? Nagtitinda ako ng walis at asin para may pambili ako ng tinapay. Tapos hindi kita bibigyan. Ano naman ngayon? May pagkain naman kami sa bahay eh. Masarap pa at hindi rin kita bibigyan. Di wag mo akong bigyan. Hindi naman ako nanghihingi eh. Diyan ka na nga. Pangit mong tingnan. Pulube. Hindi ko na siya pinansin noon. Sa lahat ng bata, ako ang pinakaayaw ni Sandra. Nag-iisang anak lang din siya ng kapitanon at maagang iniwan ng kanyang ina. Pero lumaki siyang may masamang ugali. At kapag may ayaw siya, hindi na rin siya pinipilit ng ama. Naubos ang dala kong asin noon pero 3 na lang ang natira sa walis ko. Umuwi na ako noon at dahil may sapat na pera na akong pambili ng tinapay, dumaan ako sa tindahan. Pero bago ako makarating ay sinalubong na naman ako ni Sandra na nakatambay roon. Hoy, pangit na pulube. 3 na lang yung natira sa walis mo ah. Ibig sabihin may pera ka na. Abay, oo. Ito oh. Marami yan at wala ka niyan. Sige nga, patingin nga kung totoo. Ito oh. Oy, ba't mo naman kinuha? Akin na yung pera ko yan. Aso ka, di ba? Ano? At ang aso, magaling maghanap ng gusto niyang hanapin. Kaya ito, hanapin mo sa buhangin. Ba't mo naman hinagis? Isusumbong kita kay Lola Karing. Pera namin yun eh. Di isumbong mo. Matanda naman na yun eh, tapos mahirap pa siya. Tapos babae pa siya. Kaya kapag nag-away sila ng papa ko, wala siyang laban kasi sisipain lang siya nun. Umiiyak akong hinanap ang barya sa buhangin. Siya naman, nang aasar pa kahit na hirap akong maghanap. Habang natatagalan akong maghanap ng barya ay mas lalo akong umiiyak. Tapos si Sandra noon, talagang ginugulo pa ng paa niya ang buhangin. Sa inis ko ay nilapitan ko siya at sinuntok sa muka. Aray ko, bakit mo ako sinuntok sa muka? Ay! Ano yan? Sandra? Anak? Miko, ba't mo ginawa yon? Lumapit ka nga dito! Kap, siya po yung may kasalanan eh. Siya po yung nauna. Papa, dumugo po yung labi ko. Sabi ko sa kanya, bibilangin ko lang yung pera niya eh. Kasi hindi siya marunong magbilang. Hindi po totoo yan, Kap. Tapos sabi niya, kukunin ko raw eh, hindi ko naman kinuha.
Ikaw kaya yun? Papa, ang sakit-sakit talaga ng labi ko. Tapos sabi niya pa wala ka raw kwenta. Kasi hindi mo daw mahanap yung pumatay sa nanay niya. Uy, hindi ko sinabi yun ah. Huwag ka nang magsinungaling, Miko. Narinig kita, sinabi mo yan kanina lang. Kaya niya ako sinuntok, Papa, kasi wala ka raw kwenta. Miko, totoo ba yan? Hindi ko po sinabi yun. Nagsisinungaling po yan si Sandra. Hinagis niya nga po yung pera ko kaya ako siya sinuntok. Habay Sandra, magsabi ka ng totoo. Hala, Papa, hindi po totoo yun. Mabuti na lang noon ay may ginang na lumapit at kinausap ang kapitan ng lihim. Pagkatapos noon ay binalingan nito ang anak at saka ako hinawakan sa balikat. Miko, pasensya ka na kay Sandra ha. Eto na lang oh. Kunin mo itong pera tapos ibigay mo ito sa lola mo. Yung barya, huwag mo nang piliting hanapin. Dahil yung iba nasa buhangin na. Mahirapan kang hanapin yon. Po? Hala, Papa, hindi po totoo. Manahimik ka, Sandra. Umuwi ka na sa bahay. Miko, pasensya ka na ulit ha. Pero huwag mo nang uulitin yun ha. Masama ang manuntok ng babae. Pero kasalanan naman niya po eh. Kahit pa kasalanan ng babae, maraming paraan para pagalitan sila. Huwag mo lang suntukin ha. Kaya simula ngayon, huwag ka na mananakit kapag napikon ka. Naiintindihan mo ba? Opo, Kap. O siya, sige. Pasensya ka na ulit kay Sandra ha. Si Sandra naman noon ay umalis na. Umiiyak siyang tumakbo pa uwi sa kanila at sinundan ito ng ama. At ako naman ay hinanap ang barya sa buhangin. Mabuti na lang talaga hindi konsentidor ang kapitan noon. Marunong siyang magalit sa anak niya kapag may mali ito. Pagka-uwi ko naman sa bahay, sinumbong ko kay Lola Karing ang ginawa ni Sandra. Napakasalbahe namang bata nun. Pero tama si Kapitan Miko. Huwag na huwag kang mananakit ng pisikal kapag galit ka. Huwag mo nang uulitin yon ha. Opo, tatandaan ko po yan, Lola Karing. Huwag mong gayahin si Sandra. Kasi kahit ama niya hirap na hirap siyang disiplinahin. Maswerte ka lang na bata dahil mabait ka. At alam mo ba, ang mga mababait na bata, mas mahal ng Diyos at binibigyan niya ng biyaya. Kaya ikaw magpapakabait ka ha. Opo, Lola. Teka, nakabili ka na ba ng tinapay mo? Opo, at yan po yung natira dun sa perang binigay ni Kapitan. Yung iba po kasing pera, hindi ko na po mahanap eh, nasa buhangin na. Ay nako, hayaan mo na yon. Pagsapit naman ng hapon ay oras na para maghanap ng ulam. Tabing dagat ang tirahan namin. Kaya pagdating sa ulam, wala kaming problema. Dalawa rin kami ni Lola Karing noon ang naghanap dahil tapos naman na siya sa tinitinda niya. At isa pa, 6:00 na yun ng hapon. Mangunguha lang naman kasi kami ng mga alimasag sa buhangin. Huwag kang lumayo ha, Miko. Baka mabati ka dyan. Mangunguha lang naman po ako ng suso, Lola. Siya sige. Mas okay yan dahil manamis-namis. Lalagyan natin ng tanglad mamaya. Dala ang balde at gamit ang panghukay. Lumayo nga ako kay Lola Karing. Pinuntahan ko ang lugar kung saan makakakuha ako ng maraming suso. Ang lugar na yun kasi, lagi naming pinupuntahan ng nanay ko para maghanap ng pang-ulam. Habang naaaliw naman ako sa pangunguha roon, bigla na lang may tumamang bato sa ulo ko. Aray ko! Sino yun? Ba't ka naman nambabato? Buti nga sa'yo. Sandra, ikaw yung bumato sa akin? Oo, dahil kasi sa'yo pinalo ako ng papa ko. Ikaw kasi yung kinampihan niya. Totoo naman kasi kasalanan mo eh. Ba't mo tinapon yung pera ko? Kasi nga mukha kang aso. Maitim ka at saka pangit ka. Baging na bagay sa'yo maghanap ng pera sa buhangin.
Kaya ka pala pinapagalitan ng papa mo kasi ganyan yung ugali mo eh. Kaya ngayon, isusumbong kita ulit. Hoy, pangit! Saan ka pupunta? Halika nga dito! Aray ko, bitawan mo nga ako. Pasalamat ka kasi sinabi nilang huwag kang sasaktan. Kaya hindi kita masasaktan. Bitawan mo ako. Saan mo ba ako dadalhin? Dito! Halika dito! Iyo ko dyan. Malalim dyan tapos may aswang pa. Lola! Tulungan niyo ako, Lola! Manahimik ka nga dyan, pangit ka! Huwag mo kasi ako hilahin dyan. Maraming bato dyan. Mamaya madulas tayo. Wala akong pakialam sa'yo, basta galit ako. Hindi kita mapapatawad. Talagang hinila niya ako papunta sa mabatong bahagi. Sa murang edad ko ay hindi pa talaga makakalaban ang lakas ko sa lakas ng batang babaeng yon. At isa pa, dati kasi ay mas malaki ang katawan ni Sandra sa akin. Maputi siya at bibo ang pangangatawan. Samantalang ako, dahil sa kahirapan ng maitim na payat at napakagusgusin. Kaya mabilis lang akong hilahin noon. At dinala nga niya ako sa mabatong bahagi. At walang ano-ano'y tinulak niya ako sa tubig. Nang bumagsak ako sa tubig, biglang tumama ang ulo ko sa bato na nagsanhi ng agad kong kawalan ng malay. At nang magising ako, isang babaeng nakaputi ang nakatayo sa gilid ko na tila may ginagawa. Tapos parang malambot ang hinihigaan ko. Mainit din yun sa likod. Tapos ang babae naman na maganda, umalis. At ang sabi niya ay tatawagin niya raw ang doktor. Kumusta ang pakiramdam mo? Buti naman nagising ka na. Nasaan po ako? Nasa ospital ka. At ilang araw ka nang natutulog. Mabuti nga gising ka na ngayon eh. Nasa ospital po ako? Oo. At ako ang nag-aalaga sa'yo. Pero, nasaan po si Lola? Wala siya rito. Nandun sila sa lugar niyo at ikaw naman, nilipat kita dito sa ospital na pinagtatrabahuhan ko para naman mas maalagaan kita. Naaawa kasi ako sa lola mo dahil ang sabi niya, wala siyang pera para isalba ka. Ganun po ba? Ako lang po ba mag-isa dito? Hindi, dahil kasama mo ako. At mula ngayon, mama na ang tawag mo sa akin, ha? Po? Ang sabi nila wala ka na raw nanay eh. At yung lola mo hindi mo naman daw talaga lola. Tapos ikaw kung hindi ka maaagapan mamamatay ka. Kaya sinalo na lang kita. At alam mo ba, kaedad mo yung anak kong nawala. Sobrang namimiss ko na siya eh. Kaya pwede bang sa akin ka na lang? Parang binigla naman niya noon ang isip ko. Hindi ako makasagot sa kanya. Pero sa totoo lang, parang gusto ko rin dahil mahirap lang ang buhay ko. At siguro para makalayo na rin kay Sandra. Hindi madali ang proseso ng pag-ampon sa akin ni Mama V. Marami siyang papeles na inasikaso. Pinirmahan para lang maging opisyal na anak niya ako. Pinalitan niya rin ang apelyido ko ng apelyido niya at apelyido ng asawa niyang Kano. Doon nagsimula ang kaunting karangyaan sa buhay ko na meron na akong ama at ina. Talagang minahal ako ni Mama V. Pinalaki niya ako ng maayos at binihisan at pinag-aral. Mama V, gusto ko pumuntahan si Lola Karing. Pero masyado na kasing malayo yung lugar nila anak. Tsaka busy ako eh. At ikaw naman may mga bagay na dapat gawin. Lalo na bukas, umpisa na ng pasok mo sa school. Pero makakasama mo naman si Yaya Elmo. Magpakabait ka sa teacher mo, ha? Hindi ako sanay na may tinatawag akong yaya, na namumuhay akong mayaman kasama si Mama V. Hirap ako noon na mag-adjust sa mga bagay. At ilang beses ko rin noon pinagpilitan na bisitahin si Lola. Pero ayaw niya talaga. Hanggang sa umabot sa punto na nagalit na siya. Sinabi ko na nga sa yung hindi, di ba? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Masyadong malayo ang lugar na yon at marami akong ginagawa. May trabaho akong hindi dapat iwan. At saka isa pa, kung mahal ka talaga ng matandang yon, hindi ka niya iniwan sa ospital na walang malay. Iniwan niya po talaga ako? Oo, iniwan ka niya. Sinabi niyang hindi ka niya apo at patay na ang nanay mo.
Walang mag-aampon sa'yo. Yun ang sabi ng mga taga-ospital na pinagdalhan niya sa'yo. Tinawagan lang ako at sinabing available kang bata. At wala ka daw magulang at comatose ka. Kaya ang sabi ko kukunin kita. At yun ang rason kung bakit ka napunta sa ospital na pinagtatrabahuhan ko. Ginawa ko ang lahat para mabuhay ka, Miko. Ginamot ko yung ulo mong muntik ng mabiyak. Kaya sa tingin mo, kanino ka dapat susunod? Sino ba ang dapat mahalin mo? Ang lola mo na yon o ako? Hindi na ako nabigyan ng pagkakataon na makita si Lola Kareng. Lalo na't lumayo pa kami ng lumayo noon ni Mama V. Sa totoo lang, nakarating pa ako ng US at nanirahan doon dahil sa kanya. Ilang taon kami roon. Dahil din yun sa asawa niyang Kano na tinatawag ko rin na Papa. Pero ang asawa niyang Kano, lagi yung galit sa akin. May mga bagay siyang gusto na dapat kong sundin. At para sa akin, mahirap yon. Dahil ang layo ng buhay na pinanggalingan ko. Buong buhay ko sa kabila ng karangyaan, mahirap na sitwasyon naman ang dinanas ko. Hanggang sa umabot ang pagkakataong namatay ang asawa niya. Nakuha niya lahat ng pag-aari nito. At nagpasya na siyang bumalik ng Pilipinas, pero binata na ako noon. Mama V, wala na akong pasok, di ba? Pwede ko na hubang bisitahin si Lola Kareng? Talagang yan yung iniisip mo ngayong bakasyon? Yan talaga yung gusto mong gawin? Kasi gusto ko pa rin bisitahin si nanay kahit sa sementeryo lang. Oo sige, bahala ka. Pero 1 linggo ka lang dun ha? Kailangan mong maghanda para sa pagbubukas ng klase. May enrollment ka pang aabangan baka mawili ka dun. Baka makalimutan mong estudyante ka pala. O sige po ma, hindi ko po makakalimutan yon. Maraming salamat po ha. Sa pag-aaral ay masyado siyang istrikta. Sa pananamit ko ay ganun din. Kapag may hindi siya gusto sa forma ko, papalitan niya talaga. Kailangan din malinis. Mula ulo hanggang paa dapat walang germs. Sa pag-aaral ko naman, dikta niya rin. Kailangan nakatutok ako sa pagmemedisina. Kumbaga ang buhay ko noon, hindi na ako ang may dala kundi siya na lahat. Wala rin akong kalayaan. Pero nung panahong nagpaalam ako na bumisita sa dati kong lugar, pumayag naman siya. O sige na Miko, gamitin mo na yung sasakyan. Magmumotor na lang siguro ako ma. Ay nako, hindi na. Maalikabok ang daan. Ibang environment dito, Miko. Ma, gagamit naman ako ng gear eh. Meron akong helmet tsaka nakashoes naman po ako. Ligtas po ako sa alikabok. Ay nako, o siya sige. Ingat sa pagmamaneho ha. Tandaan mo may history na yung ulo mo. Kapag ikaw na disgrasya pa ewan ko na lang. Dahan-dahan lang sa pag-drive. Okay ma, sige ho, gagawin ko po. Masaya ako noon dahil pinayagan niya ako. Motor nga ang ginamit ko. Motor na lumalaban sa maluwak na daan. Malayo pa nga ang sa amin dahil nasa liblib na bahagi ng probinsya pa yon. At ang lugar naman namin ni Mama, sentro ng probinsya kaya city talaga. Bago ako tumuloy sa lugar na yon, bumili muna ako ng pampasalubong ko sa kanya. Sa totoo lang, excited ako. At nang papasok na ako sa lugar, pansin ko na parang watak-watak na ang mga bahay roon. Naging kaunti na lang din ang mga bangka na nakita ko sa tabing dagat. Pinuntahan ko ang bahay ng matanda at nandun pa rin yon. Nandun pa rin ang pagawaan niya ng asin. At may mga walis pa rin nakasandal sa dingding. Lola? Lola Kareng? Lola, nandiyan ka po ba? Lola Kareng, may bisita ka pong pogi. Walang tao. Tsaka, anong nangyari sa lugar? Bakit kaunti na lang yung mga bahay? Yung mga simentado na lang yung natira, oh. Dahil walang sumasagot sa bahay na yon, umikot na lang ako sa likod. May nakita akong sako roon at may panghukay sa gilid nito. Tiningnan ko ang laman at mga susunga yon. Naisip kong si Lola Kareng ang gumawa nun. Kaya napangiti na lang ako. Lumayo muna ako sa bahay at hinanap siya sa tabing dagat.
Pinuntahan ko ang lugar na madalas naming pinupuntahan ng nanay ko. At pagkarating ko roon, nakarinig ako ng ingay ng mga lalaki na parang meron silang binubuli. Nang puntahan ko yon, isang babaeng binabastos nila ang nakikita ko. Nakababa na ang strap ng bestida nito at ang babae ay palag ng palag. Hoy! Tigilan niyo yan! Miss, halika dito. At sino ka namang lalaki ka? Ang babastos nyo eh. Ba't yung pinagpipilitan yung sarili nyo sa babaeng to? Wala nang laban eh. Anak na aswang yung babae niyan. Kaya wag mong kapian yan. At sandali. Dayo ka, no? Mga pare, dayo, oh. Hindi niya alam kung anong klaseng lugar yung pinuntahan niya. Bigyan ba natin ng sample? Umalis ka na dito. Hindi mo sila kaya. Hindi, dyan ka lang. Kaya ko tong mga to. Sumugod ang mga yun sa akin. Hinarap ko naman sila. Dahil din kasi sa laman ng bulsa, nagawa ko ring mag-aral ng pangdepensa. Nagagamit ko to kapag naaargabyado ako. At sa totoo lang, bawal pumatol sa mga taong walang kaalaman sa ganon. Pero ang lugar na yon, hindi ako kilala at walang magre-report sa akin na pumatol ako. Kaya naman pinagbigyan ko sila. Aray ko! Ang bilis kumilos nito, mga kasama! Huwag kayo papatalo! Huwag kayong mangarap. Inisa-isa ko sila bawat sugod nila. Parang hinatid lang nila ang mga mukha nila sa akin. Para lang ipasuntok. Hanggang sa pare-pareho na lang silang nakahiga sa buhangin. Tama na yan! Tama na yan! Halika na! Sandali lang. Kulang pa yun eh. Gising pa sila oh. Tama na nga sabi eh. Hindi ko sila kilala. Hindi mo alam ang gagawin nila sa'yo matapos ng ginawa mo sa kanila. Oo sige. Oo na. Pero saan ba yung bahay mo? Iatid na kita. Baka sundan ka pa nung mga lokong yun eh. Sumunod lang ako at napansin kong patungo siya sa bahay ni Lola Kareng. Nagtaka naman ako. Pero naisip ko na lang na baka sinamahan na si Lola Kareng sa bahay na yon. Dahil nga matanda na. Dito ka pala nauwi? Hindi ibig sabihin, kilala mo si Lola Kareng. Eh, hinahanap ko kasi siya eh. Alam kong ito yung bahay niya. Ha? Wala naman akong naaalala na may nakilala siyang katulad mo. Malaki kasi na itulong sa akin ni Lola Kareng nung panahon na nag-iisa ako. Bata pa ako nung naiwan ko siya dito. At ngayon lang talaga ako nakabalik. Ikaw ba? Ampun ka rin ba niya o ikaw talaga yung kamag-anak niya? Dati? Nung bata ka pa? Oo, iyakin pa nga ako nun eh. Gusto ko lang siyang bisitahin at ibigay itong pinamili ko para sa kanya. Pero wala na si Lola Kareng eh. Disa sa isa ko nung namatay siya. Ha? Kaya umuwi ka na. Hindi ka ligtas dito. Teka. Pwede ko ba malaman yung pangalan mo? Para naman makilala ko rin yung taong nakasama niya hanggang sa mamatay siya. Kamag-anak ka ba niya o apo? Talaga bang nakasama ka ni Lola Kareng noon? Ibig sabihin, taga rito ka dati? Oo. Taga rito ako dati. Kami na nanay ko. Dito rin namatay kasi yung nanay ko eh. Tapos si Lola Kareng, siya yung tumulong sa akin. Pareho pala tayo ng pinagdaanan eh. Nung namatay kasi ang tatay ko, si Lola Kareng din ang kumupkup sa akin. Teka, sino ka nga pala? Kung magpapakilala ba ako, magpapakilala ka rin. Medyo pamilyar kasi yung mukha mo pero hindi ko talaga maaninag kung sino. Sabihin mo na kasi kung anong pangalan mo. May naaalala kasi ako na bata na kinupkup ni Lola Kareng dati bago ako. Mukhang ako na nga yung batang yon. Miko? Miko, ikaw ba yan? Nadali mo. Natatandaan mo pa pala ako? Hindi kita nakilala. Ang laki ng pinagbago mo. Pero nga pala, malapit nang magdilim eh. Umalis ka na. Teka. Hindi mo pa nga binibigay yung pangalan mo eh. Hindi na kailangan. Umalis ka na bago ka pabalikan ng mga taong yun. Naku, kapag iniwan kita dito, baka multuin ako ni Lola Kareng. Nakita kong hindi maganda yung trato nila sa'yo. Paano mo madedepensa yung sarili mo dito? Ba't nakahawa ka sa tiyan mo?
Wala to. Wala? Pero grabe yung pagkakahawak mo sa tiyan mo. Bakit ba ang dami mong galos? Hindi ko lang napansin eh. Sila ba yung may gawa niyan? Aray, sakit ng tiyan ko. Humihilab din yung balakang ko. Ha? Teka nga, patingin nga ako ng pulso mo. Hindi, okay lang ako. Okay lang ako, wag mo na akong hawakan. Miss, hindi ka okay. Alam mo, marami ako alam sa ganito eh. Baka kaya kitang tulungan. Patingin lang ako ng pulso mo at huwag kang kikilos. Aray, sakit. Oh. Nako, nawalan na ng malay. Nasobrahan yata to sa pagmamalupit ng mga lukulukong yun ah. Nako, bigat mo. Ang problema noon dahil motor ang dala ko, mahirap siyang isakay para dalhin sa ospital. Kaya ang ginawa ko, pinahiga ko muna siya sa sofa at sinuri. Nang hawakan ko ang pulso niya para pakiramdaman, doon ko nalaman na buntis siya. At maya-maya ay napababa ang tingin ko sa palda niya at may dugo na yon. Anak ng, makukunan ka pa yata ah. Dali-dali kong pinasok ang mga dala ko sa bahay pati ang motor saka siya binuhat. Sandali ko siyang nilapag para isara ang bahay at binuhat siya ulit. Doon pa lang ay hingal na ako sa bigat niya. Pero tiniis ko hanggang sa makarating na ako sa may sakayan ng tricycle. Pero walang kumilos para isakay siya. At nang lapitan ko ang isa, maghintay pa raw ako ng dagdag pasahero. Manong, babayaran kita ng mahal. Ihatid mo lang kami sa ospital. Kilos na! Dahil doon ay kumilos ang driver at dinala na nga kami sa ospital. Pagdating naman namin roon, agad siyang sinuri ng doktor at saksamaang palad ay nakunan nga ang babae. Nasaan ako? Nasa ospital ka. Huwag ka munang kumilos. Ano? Nasa ospital ako? Naku, wala akong pambayad dito. Relax ka lang. Sagot ko na yung pang-ospital mo. Ang gagawin mo lang dyan, magpahinga. Tsaka, ito, bumili ako ng mga prutas. Pero syempre, kailangan mo muna kumain. Bakit mo ko dinala dito? Kasi nga, dinudugo ka. Buntis ka. Alam ko. Naramdaman ko naman yun eh. At nakunan ka. Hindi lang yun ha. Na-detect din na may ininom ka. Tsaka, bakit mo ba ginawa yun? Anak mo yun ah. At tsaka, tinatanong pala nila yung pangalan mo. Dahil hindi ko pwedeng magbuntis. Ikakapahamak namin pareho yon. Teka nga. Ano bang ibig mo sabihin? Dahil kapag buntis ako, palalakihin nila ang bata sa tiyan ko. Kapag malaki na, doon nila ako papatayin. Ano? Maaaswang ako kapag buntis ako. Kaya nga hinahayaan nila akong maghahasa sa lugar na yun ng paulit-ulit. Kasi merong aswang na inaabangan lang akong mabuntis. At kapag nangyari yun, magiging pagkain niya ako. Yun ang ginagawa nila sa mga dating dalaga sa lugar na yun. Kinilabutan ako sa mga pinagsasabi niya. Para akong na-estatwa sandali. At saka ko lang napagtanto, parang ang walang mga dalaga sa lugar na yon. At kokonti lang ang mga babae. Napalunok na lang ako nang makitang rumagasa ang mga luha niya. Sinadya niyang patayin ang anak niya sa loob ng katawan dahil sa rason na yon. At hindi ko naman siya masisisi. Umalis ka na dito. Hindi magtatagal may susundo na sa akin. Susundo? Sino? Para hindi ako makaalis sa lugar na yon. Susunduin nila ako dito. Magpapakilala silang kamag-anak ko o di kaya naman asawa ko yung isa sa kanila. Pues kung ganon, hindi kita ibibigay. Tama na, hindi mo alam ang ginagawa mo. Alam ko. Pero hindi kita ibibigay hanggat hindi mo sinasabi na asawa mo yung susundo sa'yo. Naintindihan mo? Gaano ka naman nakakasiguro na magagawa mo yun? Dahil nasa ospital tayo. Hindi aprobahan na ospital yung impormasyon na hindi totoo. Basta ako nang bahala. Dahil sa ospital na ito, may kakilala yung mama ko. At maniniwala sila sa akin. Pero aswang ang makakalaban mo, Miko. Pues, may galit ako sa aswang at karapatan ko kalabanin sila. Bakit ka mo? Kasi pinatay nila yung nanay ko.
Ba't hindi ako gagante, di ba? Pero Miko, kapag nalaman mo kaya kung sino talaga ako, gagawin mo pa kaya yan? Eh bakit? Sino ka ba talaga? Pero tumulo lang ang luha niya noon. Hindi pa rin niya sinabi ang pangalan niya. Ako naman, napapaisip kung sino siya. Lalo na't hindi ko na maalala ang mukha ng mga bata sa lugar noon. Kung sino ka man, at kung isa ka man sa nangaaway sa akin noon, hindi pa rin kita iwan dito. Sigurado naman ako na hindi ka si Sandra, di ba? Hindi nga ba? Kasi kung ikaw talaga si Sandra, iiwan talaga kita. Ang laki kasi ng galit ko sa babaeng yun, visit na yun. Kalahin mo muntik na ako mamatay. Ito oh, nasa ulo ko pa nga yung peklat na ginawa niya eh. Pero oo nga pala, nasaan na nga ba yung babaeng yun? Lumipat na? Miko, O siya, sige na. Huwag na natin siya pag-usapan. Naalala ko lang kasi dati eh. Nga pala, ano nga bang pangalan mo para masabi ko na doon? ako si Sandra. Ha? Yun ang pangalan ko, Sandra. Sandra? Ano yun? Parehas kayo? Animal. Oh, bakit seryoso yung mukha mo? Ikaw si Sandra? Oo, kakasabi ko lang, di ba? Imposible. Paano? Mayaman yun ah. Imposibleng ikaw yun. Lumabas ako ng kwarto noon na kunot pa rin ang noo. Hindi ko masyadong matandaan ang mukha ni Sandra. Pero oo, ang babaeng yon ay pamilyar nga sa akin. At kung siya si Sandra, imposibleng babagsak siya ng ganon. Ano? Siya si Sandra? Ano yun, karma? Pero ang hirap naman paniwalaan nun. Nurse! Nurse, teka lang ho! Alam ko na po yung pangalan ng babae. Sandra po, yun yung sabi niya. Nang maipalista ko ang pangalan niya, agad kong napansin ang mga kalalakihan na tinanong rin ang pangalan niya. Tulad ng sabi ni Sandra ay nagpakilala ang isa sa mga ito na asawa niya. Ako naman, nagsalita na hindi totoo yon at sinabing nakita ang ibang kalalakihan na hinahara siya. At magre-report ako tungkol doon. Pare, huwag ka na mangailam dito. Ikaw ang mag-ingat dahil alam ko kung ano kayo. Malaki rin ang atraso nyo sa akin ha. Kaya ngayon pa lang, lumayo-layo kayo sa akin dahil baka bigla kitang pasakan ng bawang sa bunganga. Nagmatigasan kami ng titig pero tila tumalab ang pangamba nila sa sinabi ko. Doon pa lang, napatunayan ko ng aswang sila at napaatras sila sa sinabi ko. Kitang-kita ko sa mga mata nila na ang tingin nila sa akin noon, mabigat na kalaban. Pero ang epekto naman nun sa akin ay ang pagiging kabado dahil kumpirmado na aswang sila. Agad akong bumalik sa kwarto ni Sandra at nadatnan ko siya roon na umiiyak. Tumahan lang na makita ko. Agad ko namang sinara ang pinto at saka siya kinausap. Nandito na sila. Ano? Oh, relax ka lang. Umalis na sila. Pinalis ko na. Aha? Paano mo nagawa yun? Dahil hindi ako duwag? Siguro ganun nga. Alam mo naman yung mga ganun nila lang, di ba? Matapang lang kung duwag ka. Kaya huwag ka magpakaduwag. Hindi ka galit sa akin, Miko? Galit pa rin ako. Kaya nga magpagaling ka para kapag lumakas ka, pwede na kita ilublob sa dagat kung saan mo ko tinulak. Baliktad na tayo ngayon, no? Mas malaki na ako tapos payat ka. Oh, ito. Joke lang yun. Huwag ka maglala, hindi kita kakatayin. Ala, umiyak na nga. Hayaan mo na. Alam ko naman bata ka pa nun at baliw pa yung pag-iisip mo. Makasarili ka, mayabang, mapang-api. Pero okay lang yun. Ito na lang oh. Kumain ka na para malakas ka mamaya. Kasi munti ka nang mamatay nun, Miko eh. Pero buhay pa naman ako eh. Pero hindi ako masamanda mo ha. Mahal lang talaga ako ni Lord.
sabi niya, mabuhay ka, Miko. Bibigyan kita ng nanay. O kita mo, pagising ko may nanay na ako. Doktor pa. Isipin na lang natin kung hindi mo ginawa yun. Hindi ko makikilala si Mama. Kaya siguro, salamat na lang sa'yo. Tsaka, uy, Hana, hindi naman kita inaaway sandali lang. Ihanda ko lang yung pagkain mo. Kumain ka na, ha? Nanatili kami isang gabi roon. Ang plano ko noon ay paglabas ng ospital. Aalis agad at isasama ko siya. Di bale kung hindi ko makukuha ang motor ko. Inalagaan ko lang siya sa ospital na yon. Binigay ko lahat ng kailangan niya. At habang natutulog siya noon, pinagmasdan ko naman siya. At yun nga, unti-unti ko nang nakikita ang batang Sandra sa kanya. Pero sa dalagang mukha niya, hindi ko makikita ang pagiging mataray niya. Mas nakikita ko ang hirap na pinagdaanan niya. Malungkot at nakakaawa. Ano man nangyari sa yung babae ka? Bakit mo na dinanas ngayon yung buhay ko noon? Bakit ka naging ampon ni Lola Karing? Iyo nga pala, nabanggit mo na namatay yung tatay mo. Baka nga yun yung dahilan. Sino yan? Ito ba yung kwarto ni Sandra? Ito nga ho. Sino po yan? Kapaitan nito ng barangay na kinabibilangan ni Sandra. Doon sa pinuntahan mo. Gusto lang sana kita makausap. Ayos lang ba yon? Sandali lang ho. Bubuksan ko lang po yung pintuan. Kapitan pala ng barangay? Sino kaya to? Oh, Kap? Manong Atlas? Abay, kilala mo ako? Abay, siyempre. Si Miko to. Yung ampon ni Lola Karing dati. Miko? Oo, si Miko. Hindi mo ba ako natatandaan? Abay, Miko? Natatandaan kita tapos ako, hindi mo ako natatandaan? Pasok ko kayo. Abay, kamusta? Umuwi ka, hindi ba't may nag-ampon sa'yo? Opo, at gusto ko sanang bisitahin si Lola Karing. Yang kaso, wala na pala siya. Tapos itong isang ampon niya yung nadatnan ko. Ay sus, akala ko kung sinong tao ang sinabi nilang kumuha kay Sandra. Tsaka, himala okay pa rin sa'yo kahit muntikan ka nang mamatay dati. Hindi ko naman alam kung sino siya nung una eh. At saka isa pa, nakita ko siyang inaabuso noon. Alam mo Miko, delikado yung ginagawa mong pagtulong sa kanya eh. Tsaka ito kasi baka balak mo siyang itakas ha. Wag, kasi buong barangay yung kapalit niyan. Nangako naman sila sa amin na mananatiling buhay yan si Sandra. Pero ayaw nilang lumabas yan sa barangay. Kaunti na lamang kami natira doon. Kasi karamihan sa kanila mga hindi tao. Kahit sino sa amin bawal umalis. Wala akong magawa kundi pag-ingatan ng lahat sa pamamagitan ng pagsunod. Pero gusto nilang bumalik si Sandra doon? Parang ginagawa nilang laruan to Kawawa naman siya, Manong. Nakunan na nga kahit sino naman sa barangay nasasaktan din na makita siyang ginaganon. Pero lahat kami wala magawa. Mas marami sila at hawak nila ako sa leeg. Kita mo naman nautusan pa ako dito para kausapin ka. Para pagbantaan. Wag mo nang itakas si Sandra ha. Mamamatay ang lahat na nasa barangay kapag nangyari yon. At mag-ingat ka. Mainit ka sa kanila ngayon. Sandali nga lang mga Atlas. Ano ba nangyari dati? Paano humantong yung lugar natin ng ganon? Bakit namatay yung tatay ni Sandra? Namatay siya sa paraang kung paano namatay yung nanay mo. Dahil din sa aswang. Tapos yung pumalit na kapitana sa kanya, yung tiyahin ni Sandra sa ina, nagpapasok ng mga dayo. At doon nagsimula na inuunti-unti ng mga aswang ang mga tao sa lugar. Kabilang na nga doon si Aling Karing. Namatay yun na nawala. At natagpo ang patay sa dalampasigan. Tapos itong kapitana naman pinatay rin. May tumakbong kapitan. Si Douglas yun, ngunit hindi inaprobahan ng bayan dahil mga dayo nga lang. Pero ito ako ngayon,
Niluklok nila para hawakan sa leeg. Kumukontra ako nung una. Pero ang naging kapalit, pinatay naman nila yung nanay ko. Kaya ito ko ngayon sunod-sunuran dahil buhay ng asawa ko at anak ko ang nakataya. Pero marami na namatay sa barangay ah. Hindi ba ito marereport? Nireport ito. Ang kaso, serial killer ang hinala ng kapulisan. Tapos nung nai-report na yon, ang patayan naman ay napunta sa ibang lugar. Kaya yan yung naging resulta. Namanipula nila yung sitwasyon. Kaya Miko, pakiusap naman oh. Huwag mo muna ilabas si Sandra at tulungan mo kami. Nagbago ang plano ko noon na gagawin para kay Sandra. Hindi ko siya madadala sa lugar namin dahil marami palang buhay ang matataya. Umalis noon si Manong Atlas na nag-iwan ng problema sa akin. May madali namang solusyon sa problema na yon. At yon ay ang patayin ng konsensya at wag nang makisali sa kanila. Pero mahirap talaga kapag konsensya ang humatol sa'yo. Kaya ang problema na yon, talagang pinroblema ko na rin. Ay, nako. Ano ba dapat gawin ko? Miko? Oh, Nasaan ako? nasa ospital ka pa rin. Hindi ka pwedeng lumabas kasi mahina ka pa. At saka, bakit nandito ka pa rin? Alam nga namang iiwan kita. At saka nga pala, may kakilala ka bang albularyo? Bakit mo naman natanong yan? Kasi hindi kita mailabas sa lugar eh. Dadalayin kita sa amin, at least doon, ligtas ka, tsaka walang mga abuso sa'yo doon. Pero pinuntahan ako ni Manong Atlas dito. At sinabing delikado nga talaga sila kapag ka nilabas kita. Bakit mo naman ako dadalhin sa inyo? Baka sabihin ng mama mo, nagdadala ka ng babae sa inyo. Babae? Pwede ko naman sabihin kay mama na meron na akong dalang bagong katulong ah. Nagatanggal ng ingron ko. Ano? Oh, di ba tumawa ka rin? Mukhang lumaki kang kalug ah. Maayos ang buhay mo no. Mukhang meron ka ng lahat. Hindi rin. May pinagdaanan din ako habang lumalaki. Nung buhay pa si Papa, bawal magkamali. Para akong robot sa harap niya. Lahat ng ginagawa ko, dikta niya. Wala akong kalayaan magdesisyon. Lahat ng desisyon ko, mali. Tapos si Mama naman, sobrang strikta. Kita mo, hindi ako nakabisita noon. Tapos sa ibang lugar pa ako lumaki at nagbinata. Nag-abroad ka? Kasi nanirahan doon yung asawa ng mama ko eh. Kano yun? Doon ako nag-aaral. Nito lang ako dumating. Kaya pala ang puti mo eh. Buti ka pa nakarating ka sa ibang bansa. Sinuwerte ka tapos ako, eto, kinarma. Huwag mo nang isipin yan. Ang isipin mo, magpagaling ka. Kasi pagpaplanuhan natin kung paano ka makakaalis sa lugar na yun nang walang napapahamak. Nako, malabo na yan, Miko. Nararamdaman ko nga doon ako mamamatay eh. Hindi na ako uusad pa. Ano? Bata ka pa ano? Kaedad lang kita. Malay mo, mailabas kita doon. O matalo natin yung mga aswang na yun. Basta, gagawa ako ng paraan. Kailangan ko lang yung mga taong eksperto sa kanila. Halimbawa, albularyo. Maghahanap ako nun. Pero ngayon na nakita ka na nila, sigurado ko yung mga mata nila laging nang nasayo. Pues, kukuha ako ng taong kikilos para sa akin sa labas. Huminga lang siya ng malalim noon. 2 araw makalipas. Hindi na siya masyadong dinudugo, kaya naman lumabas na siya. Bago kami umuwi ay bumili muna ako ng mga bagay na magagamit laban sa aswang. Nakakita ako ng ita na nagtitinda roon at tinanong ko siya kung may kilala siyang albularyo. Ang sagot naman niya ay marami kaya ang ginawa ko noon, bumili ako ng cellphone na di-keypad at binigay sa ita na yon. Alam mo Miko, ang hirip mong magtiwala agad. Ano ka ba? Yung pagsugal ng tiwala, yun lang yung pwede natin asahan. Paano kung hindi ka nakontakin ng ita na yon? Di hayaan mo. Mumura yung cellphone lang naman yung binigay ko eh. Hindi naman sobrang mahal. Tara na, sakay na tayo ng tricycle. Nabili ko naman lahat yung kailangan natin eh.
Inalayan ko lang siya noon pasakay ng tricycle. Hindi ko dapat siya ginagala sa bayan ng ganon dahil mahina pa ang katawan niya. Pero naisip ko kasi, hindi na ako makakabalik pa roon agad kung uuwi muna kami. Baka mamaya kasi kapag iniwan ko siya sa bahay ni Lola Kareng, pagdiskitahan na naman siya ng mga tao. Pagdating naman sa bahay, hinayaan ko siyang magpahinga. Tulad ng inaasahan ay may mga kalalakihan na namang padaan-daan sa harapan ng bahay. Kaya ang ginawa ko naman noon, pinakita sa kanila ang paglatag ng asin sa paligid ng bahay at nilagyan ko pa ito ng bawang. O sige, lapit! Mag-ingat ka, dayo ka lang. Diyan ka nagkakamali. Mas dayo ka kumpara sa akin. Ako ang lehitimong taga rito. At kung meron man dapat mapalayas, kayo yun. Tara na mga kasama. Matsyempohan din natin yung lalaking yan. Sus, siguraduhin yung gabi kayo umatake. Dahil lang pa kayo sa araw. Hello, ma? Oh, ano, kumusta ka na dyan? Nagkita na ba kayo ng lola mo? Hindi ma. Patay na po si Lola Kareng. Oh, di umuwi ka na dito kasi wala ka na naman palang maaabutan dyan. Ang problema ma, stranded ako dito eh. Hindi na ako makalabas. Pinamamahayan ng aswang tong lugar na to. Ano? Kung sino yung papasok dito, hindi na daw makakalabas eh. Mga aswang? May ganyan pa ba ngayon? Miko, ligtas ka ba dyan? Huwag po kayong mag-alala. Maililigtas po ako ng asin at bawang. Nasa loob po ako ng bahay na napapalibutan ng asin. Diyos ko naman, Miko, anak. Huwag kang lumabas sa bahay na yan. Ipapasundo kita. Huwag na ho ma. Delikado ho dito. Basta gamitin mo yung walis para hindi sila makapasok. Baliktarin mo sa pintuan. Ma, paano niyo nalaman yun? Dahil sa kaibigan ko nung high school ako. Apo siya ng albularyo. At tama yung ginawa mo sa asin. Tapos dyan ka lang sa bahay na yan kung nasan ka man. At huwag na huwag kang lalabas. Hintayin mo ang tulong ko. Ma, huwag na. Huwag ka na pumunta dito. Delikado yung mga inosenteng tao na hawak nila sa leeg. Isang buong baryo to. Mas lamang yung mga aswang. At kapag sinubok sila, maaaring marami mamatay. Oo, sige. Hindi kami susugod. Sandali lang mag-iisip ako ng solusyon. Yung cellphone mo kailangan may charge yan para matawagan kita anytime. May powerbank po akong dala ma. Matagal po itong malobat. Mabuti naman kung ganun. Diyos ko anak, ano ba yung pinasok mo? Mag-ingat ka dyan dahil kinakabahan ako para sa'yo. Nang ibaba ko ang phone ay nagsisi akong sinabi ko sa kanya ang sitwasyon ko. Pagdating kasi kay Mama V, mahirap magsinungaling. Kaya konting tanong lang niya ay nasasabi ko agad ang totoo. Sinara ko na lang ang pintuan noon at nagpakawala ng malalim na hininga. Nagluto ako ng panghapunan na namin na hindi bawal kay Sandra. Hindi ko talaga akalain noon na makikita ko ang sarili kong aalagaan siya sa kabila ng ginawa niya sa akin. Nang maluto ko na ang kanin at ulam, agad ko itong dinala sa kwarto. Tara, kain na. Pampalakas resistensya. Nagluto ka? Oo, mainit-init pa to. Tara na. Maraming salamat Sumabay ka na sa akin. Sige. Kukuha lang din ako ng akin. Bumalik nga ako sa kusina at kumuha ng pagkain. Mga bandang 6:00 yun, pero maaga kaming naghapunan. Iniisip ko kasi noon ay ang mag-ipon ng lakas ng maaga para sa posibilidad na mangyayari. Pagkatapos kumain noon, agad kong niligpit ang pinagkainan at saka binaliktad ang mga walis, hindi lang sa pintuan kundi pati sa dingding. Miko, magmatiyag ka ha. Baka bigla tayong batuhin ng apoy. Ano? Gagawin nila talaga yun? Minsan na kasi nilang ginawa sa akin yun dahil nagbaliktad ako ng walis sa loob ng bahay. O siya, sige. Matulog ka na. May gagawin lang ako. Ano ba yun? Baka makatulong ako sa'yo. Sandra, kailangan mo na magpahinga. Sobrang hina mo na.
May pasa-pasa ka pa sa katawan, no? Ang kailangan mo magpahinga dyan. Magpagaling ka. Oo, sige. Pero, Miko, Oh, sorry sa nagawa ko dati sa'yo, ah. sus. Hindi ba't sinabi ko nakalimutan ko na yon? Nakaraan na yun at mga bata pa tayo noon. Kung alam mo lang kung gaano ako nagpapasalamat ngayon na meron na akong kasama. Nakapagpahinga ako sa pagmamalupit nila. At dahil nandito ka na, kahit ilang araw pa lang, natatakot na akong maiwan ulit. Kahit ang laki ng kasalanan ko sa'yo, huwag mo akong iwan, Miko, ha? Kailangan ko ng tagapagtanggol kasi hirap na akong gawin yun sa sarili ko. Wala akong kakampi at sobrang hina ako laban sa kanila. Grabe, no? Sino magkakala na hantong ka sa ganito? Yung dating tabachi na bata, mataray at mayaman, lalaking ganyan? Yung saklap talaga ng pinagdaanan mo, Sandra. Ang hirap sigmurain. Ilang beses ka na ba nakunan? 2 beses na. Sinadya mo yun lahat? Oo. Sandra, wala ka nang papatayin, ha? Huli na yung nakaraan. At sa susunod na malagyan ka ulit. Buhayin mo na, ha? Pero Miko, masama ba akong ina? Di ko alam. Pero naiintindihan ko naman kung bakit ko ginawa yun eh. Alam mo na yung kahihinatnan yung dalawa kapag lumaki yun. Pero huli na yun. Dahil wala nang gagalaw sa'yo hanggat nandito ako. Maraming salamat talaga, ha? O siya, sige na. Mahiga ka na dyan. Kaya lang, isa lang yung higaan dito, ha? Malamok kapag dun ka sa sofa na higa. Dito ka na lang kaya mamaya sa tabi ko. Ayos lang naman, di ba? Hindi ko na siya tinugunan pa. Lumabas ako noon at naghanap ng kawayan. Buti na lang, meron sa panggatong. Meron ding butong ng kawayan roon. Matulis yon. Ibig sabihin, alam ni Sandra ang mga bagay na dapat niyang gamitin para protektahan ang sarili. Ang ginawa ko noon sa butong na yon, ginawa kong parang barel. Gawain ko yun noon nung bata pa ako. Tapos dahil maraming goma sa U-box ng motor ko, kinuha ko yon bilang pangkontrol. Naghanap din ako ng tela noon at binasa ko ng gasolina na galing din sa motor ko. Tapos gumawa ako ng maliit na palaso bilang bala sa barel. Pinahiran ko yon ng bawang at asin. Mga 8:00 ng gabi ko yun natapos at saka ako pumasok sa kwarto para magpahinga. Pero nakiramdam pa rin ako. Sandra, labas na dyan. Ano, mahina ka pa rin ba? Anak ng... Miko, wag! Relax ka lang. Akong bahala. Humiga ka lang dyan. Sandra, ano? Naghihintay na kami, oh. Wala siya dito. Mahina pa. Ano? Makati na ba? Manahimik ka at hindi ikaw yung kinakausap ko. Sasagot ako kasi naririnig kita. Wala kang magagawa kasi bunganga ko to. O ano? Makati na ba? Namakamot natin. Anong klaseng aswang ba yan at may ugaling manyak? Alam ko yung uri na yun eh. Ano? Halika! Nangangati ka ata eh. Alam mo ba yung babaeng yan at bakit mo pinagtatanggol? Oh, hindi ka lang pala manyak kundi chismoso ka pa eh. Gusto mo malaman? O sige, pagbibigyan kita. Magkaaway kami noon nung bata pa kami. Binato niya ako sa ulo ng bato, tapos nahulog pa ako sa dagat. Nauntog yung ulo ko sa bato at muntik pa ako mamatay. Yung relasyon namin dalawa, malinaw na ba? Muntik ka na nga mamatay, pinagtatanggol mo pa? Wala kasi akong halimaw na ugali at lalaki ako. Marunong ako rumispeto sa babae. Di bali nang saktan ako ng babae, wag lang ako makasakit. Kaya ikaw kung nangangati ka, wag ka sa kanya magpakamot. Dito oh! Aray ko, walang yakang init ito ah! Manipis pala yung shirt mo eh. Baon ka agad yung bala na gawa sa kawayan. O ano, kayo rin ba nangangati na? Harap sa akin para makamot ko na rin. Harap! Pagbabayaran mo tong ginawa mo sa amin! Aray ko, ang sakit talaga! Oh, ibig sabihin yan, kulang pa yan. Teka, ano ginagawa mo? Naglalaro.
Ganito yung laruan ko nung bata pa ako. Nung buhay pa yung nanay ko. Tignan mo oh, ang ganda oh. Apoy! Hayop ka! Papatayin kita! Oh, Asino, baka maapakan mo, ingat ka! Kahit lumalagablab ang harapan niya noon ay nagawa pa rin niyang magpalit ng anyo. Pero ang mga kasama niya ay naunang sumugod at naunang napaso ng asin. Umatras ang mga ito lalo nang makita nila akong naghahanda na naman ng armas. Totoo ngang mga aswang sila. Naging halimaw silang lahat sa harapan ko noon. Kinakabahan ako, pero nagiging mautak lang ako dahil alam kong kapag natakot ako, gagamitin nila ito laban sa akin. O sige, sugod lang kayo! Miko, tama na yan! Diyan ka lang, Sandra. Kaya ko tong mga to. Tignan mo nga oh, hindi sila makasugod. O ano, ito ba yung mga kinatatakutan nyo? Ano, natatakot kayo sa asin? Ibig sabihin, takot rin kayo sa tubig alat? Ah, binigyan nyo ako ng magandang ideya ah. Subukan nyo lang magpakita sa akin sa umaga. Kakaladkarin ko kayo papunta sa dagat. Umatras na tayo! Hindi natin maabot yan! At huwag na huwag kayo magpapakita sa akin bukas. Dahil kung hindi ako magdadalawang isip na tudasin kayo. Umalis nga sila noon. Wala lang din saysay ang pagsugod kung hindi man lang nila ako maaabot. At nang makaalis na sila, agad din akong kumuha ng balde noon at nag-igib ng tubig sa tarog na katabi lang din ng bahay. Binasa ko ang paligid nito pati ang dingding. Ganon din ang ginawa ko sa bubungan. Dahil yon ang sinabi ni Sandra na baka magbato sila ng apoy. Pagkatapos noon, pumasok na ako. Masyadong malalim na kasi ang gabi nang matapos ko yon. Miko, ang tagal mo sa labas ah. May ginawa pa kasi ako eh. Tsaka, ba't hindi ka patulog? Anong oras na? Hindi ka pwedeng magpuyat. Hindi kasi ako makatulog kasi nga nasa labas ka. Natatakot ako na baka suburin ka nila. Sinusubukan nga nila pero hindi naman umubra. Nakita mo naman yung ginawa ko, di ba? Uutakan mo lang yung aswang, magiging mahina na yung mga yun. Maraming bagay na pwedeng ilaban sa kanila. At dapat, alam mo kung paano ito gamitin para makalamang ka sa kanila. Pinasa ko na yung paligid ng bahay. Baka magbato sila ng apoy at least kahit papaano meron tayong panangga. Ang tapang mo talaga, Miko. Hindi naman. Tsaka Sandra, kapag gumaling ka magtulungan tayo para mapuksa yung mga hayop na yon. Kailangan ko na rin kasing umuwi. Nag-aalala na yung mama ko. Nasabi ko kasi yung sitwasyon natin dito eh. Ay nako, daldal ko rin kasi. Magpahinga ka na. Ang lalim na ng gabi pero hindi ka pa rin natutulog. O sige, inaantok na rin ako eh. Mabuti na lang walang batuhan ng apoy na nangyari. At kinabukasan naman, nahuli ako ng gising at narinig ko na parang may gumagalaw sa kusina. Bumangon na lang din ako matapos kong magmuni-muni ng ilang sandali. Tiningnan ko ang cellphone ko. At ayun nga, napakaraming missed call ng mama ko. Nako, nag-aalala na yun. Oh, hello anak. Bakit ngayon ka lang tumawag? Kumusta ka na dyan? Kanina pa akong tawag ng tawag sa'yo eh. Eh, kakagising ko lang ho, ma. Anak, huwag ka nang magtagal dyan ha. Gagawa ako ng paraan basta't mag-ingat ka sa mga nilalang na yan. Diyos ko naman, hindi ako nakakatulog kakaisip sa'yo. Ma, ayos lang ako dito. Gumagawa rin ako ng paraan kung paano maililigtas yung mga taong iilan na lang natira dito. Kailangan mo ba talagang magpakabayani, anak? Ma, konsensya ko naman kung sarili ko lang yung liligtas ko. Tsaka isa pa, ma. Alam mo naman yung sagot yan, di ba? Ba't ba nagpapakabayani yung mga tao? Isa ka sa mga bayani dahil doktor ka, ma, di ba? Hindi ba't ginagawa mo rin ang lahat para maisalba yung buhay ng tao? Gawain ng doktor ang ginagawa ko, Miko. Eh, yung sa'yo, Diyos ko. Pang sundalo yan eh. Eh, parehas lang yun, ma. Nagsasalba yun ng buhay eh. Oo, sige na anak. Tatawag ako ulit. Kailangan kong makahanap ng mga taong may kayang lumaban sa ganyan. Meron po akong ita na binigyan ng cellphone sa labas, ma.
Marami daw albularyo sa kanila. Pero hindi ko pa natatawagan kasi hindi ko alam kung may signal doon. Ibigay mo sa akin ang number at ako ang makikipag-usap dyan. O sige po, ma. Pero huwag kayo basta-basta susugod, ah. Delikado sila. Oo naman, alam ko yan. O sige na, kumain ka rin sa tamang oras dyan, ha? O sige po, ma. O ano, Sandra? Kamusta na yung pakiramdam mo? Eto, parang kaya ko naman na yung sarili ko. Ah, mabuti naman. Ang agad tumawag ng girlfriend mo ah. Miss na miss ka na siguro nun. Girlfriend ko? Ah, hindi. Mama ko yun. Ganun lang talaga ako. Malambing ako sa kanya. Mama mo? Siya yung nagampon sa akin. Hindi makatulog dahil sa sitwasyon dito eh. Sinabi ko rin kasi sa kanya kaya ayun, na problema. Humingi ka ng tulong sa kanya? Pero huwag ka magalala. Maingat naman si mama eh. Hindi yun nagpapadalos-dalos. Kaya ang gagawin na lang natin dito, maghintay. Salamat talaga, Miko, ha? Parang ikaw pa talaga yung hinihintay ng barangay para maayos to. Eh, bakit nga ba hindi ka lumapit kay Manong Atlas? Dahil mapapahamak rin sila kapag kinampihan nila ako. Eh, ikaw lang ba talaga yung ginaganyan? Oo, malaki kasi ang galit nila sa papa ko. Pinoprotektahan kasi ni papa ang barangay noon pa. At kapag may aswang na nababalitang nananakit, talagang pinagtutuunan niya yun ng pansin. 'Di ba kahit sa nanay mo noon, gumagawa siya ng paraan para mahanap yung pumatay? At bago pa nakipag-ugnayan si papa sa mga albularyo, ayun, pinatay na siya. Kaya mainit ang dugo nila sa'yo. Ginawa nila akong kompensasyon dito sa mga lalaking aswang. At walang magagawa yung mga tao rito kundi tiisin na lang ako. Pero sabi nila, ang sunod daw na naging kapitan yung tita mo. Tama ka dyan. Pero traidor siya. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang papa ko. At yung pagiging traidor niya, ginamit ng mga aswang para linlangin siya. Kaya pala si Lola ka rin agad yung kumuha sa'yo. Kasi hindi ka napunda sa tiyahin mo. At si Kapitan Atlas ang kapitan ngayon. Pero sunod-sunuran din siya sa kanila. Hindi rin siya makapalag. Sa totoo nga lang, ikaw pa lang ang pumapalag sa mga aswang na yan. Sa umaga kahit pagtulungan ka, hindi ka nila kaya eh. Maabilidad ka kasi, Miko. Sa gabi naman, mauta ka. Pero Miko, paano ka natuto niyan? Ang galing mong mga rati eh. Dahil siguro sa pera. Nag-aaral ako at pumasok sa paaralan na may ganito subject. Kagustuhan niya ng papa ko eh, para daw hindi ako maapi-api. Kaya tama lang din yun. Nagamit ko naman dito, di ba? Tsaka alam mo, kahit mahigpit yung ama-amahan ko na yun, inaani ko din naman yung resulta ng pagiging mahigpit niya. Lumaki din ako ng maraming alam. Kaya nga eh, kahit aswang napapaatras mo. Marami sila tapos mag-isa ka lang. Tapos gumagana pa yung isip mo sa ngayon para paghandaan yung mamaya at bukas. Akalain mo nga naman, nagka-cellphone pa yung ita para lang makabuo ka ng plano. Ang tawag doon, trust investment. Kailangan mo din kasi mag-ipon ng tulong eh. Nga pala, nakapagluto na ako. Kumain ka na dyan. Maglalako pa ako ng walis at asin eh. O siya, sige. Dalawa tayong gagawa niyan. Gusto ko kasi malaman kung sino pa yung mga tao nakatira dito eh. At kung sino yung mga aswang. Pero makikita ka ng mga aswang na may mataas na uri. Hindi ako natatakot, Sandra. Dahil lang nasa harapan natin, dagat. Pero Miko, may mga aswang na hindi nasasaktan ng tubig alat. Merong mga hindi nasasaktan ng asin. At lumulublob sila sa dagat kaya nga walang nakakaalis dito, di ba? At sino naman yung aswang na yun? Yun yung pinuno nila. Si Douglas. Sa tingin mo, kahinaan niya ba yung apoy? Sa totoo lang, hindi ko talaga alam eh. Mamaya na nga lang natin pag-usapan yan. Nga pala, yung bahay niyo dati, sino nakatira doon? Yung si Douglas at saka yung mga babae niya. Bah, marami pala siyang babae, no? Oo, dahil ang mga dangga, mga babaero sila. Dangga? Mga dangga yung mga aswang dito. Walang babaeng aswang at puro lalaki lang. Yung mga babae, pagkain nila yon. Kadalasan nga binubuntis pa nila sa kakakainin kapag lumaki na yung tiyan.
Dumiretso lang ako sa kusina at tiningnan ang niluto niya. Sinangag niya yung kanin at may mga sahog pa. Mukhang masarap kaya umupo ako. At siya naman ang nagbigay ng plato at kutsara sa akin. Tara na, kumain ka na, sabay ka na dito. Oo, sige. Ito nga pala yung ulam mo. Aba, akala ko simpleng luto lang ng hotdog ah. Tikman ko nga. Ang galing ah. Ang sarap, pwede ka na palang gawing misis. Ha? Ha? May sinabi ba ako? Meron. Medyo nakakabingi nga eh. Naubo pa ako sa resulta nun. Natawa naman siya at nag-abot ng tubig at baso. Pareho kaming tawang-tawa sa umagang yon. At oo, masarap palang magluto si Sandra. Yung simpleng pagkain na gagawa niyang pasarapin. Sa totoo lang, nakarami ako ng kain ng umagang yon. Nagpahinga lang ako ng konti saka sinamahan ko siyang maglako ng paninda niya. Sandra, saan ka nga pala naglalako? Diyan lang sa kasunod na barangay. Di ka humihingi ng tulong sa kanila? Lagi naman akong may kasama kapag naglalako ako. Pero ngayon lang yata wala. Pero nagkamali siya. Dahil may 2 barakong lalaki ang sumama habang naglalako siya. Dahil ang kasunod na barangay na yon, ang request, kapag hindi naglako sa kanila si Sandra, ibig sabihin, totoo ang hinala nila ng mga aswang ang mga taong nakatira sa baryo namin. May hinala rin pala ang ibang barangay, pero kailangan lang ng pruweba. Dahil hindi pwedeng kumilos hanggat walang pruweba. Kailangan din ng mga aswang sakyan ang mga gusto ng mga tao sa labas. Dahil nag-iingat rin silang mabuko. Pero para sa akin, magandang pabor yun. O ano, Sandra? Gulpin ko na kaya itong 2 to. Wag na, Miko. May masasaktan sa loob. Hayaan mo na lang silang makabalik ng maayos. O sige, maglako ka lang ha. Pero hintayin mo ako sa malayo. Dapat nakikita pa rin kita ha. Anong gagawin mo? Basta tuloy ka lang. Dahil siguradong sa iyo sila susunod. Pero sumama sa akin ang isa. Buntot lang siya ng buntot sa akin. Pero kapag huminto ako at nilingon siya, humihinto rin siya. Wala kayong magagawa sa mga gagawin ko. Gaya ng wala rin nagawa ang mga tauhan yon nang harapin ko sila. Patikim pa lang yon kaya maganda kayo. Sa oras na malaman ko na may sinaktan kayong tao dito, pagsisisihan nyo yun. Ipaubot mo ito sa amo nyong si Douglas ha. Hindi ako takot magbitaw ng banta noon. Mas mabuti na sila ang mag-iisip na mabigat akong kalaban at ako ang dapat nilang katakutan. Yun lang kasi ang sandatang meron ako sa ngayon, ang magmatapang at magmayabang sa harap nila. Kailangang mas lamang ang tapang ko sa tapang nila. Hinintay ko silang lumingon kay Sandra at saka ako naman pinasok sa loob ng tindahan ng cellphone ko. Habang nasa screen ang cellphone number ko, napatingin pa sa akin ng babae na tindera. Nainis ako kasi medyo natatanga siya sa ginagawa ko. Kaya sinenyasan ko siyang ilista niya yon at agad naman niyang ginawa yon. Pagkatapos niyang maglista, binigay niya sa akin ng listahan dahil doon ay napamura ako ng pabulong. Miss, pera mo ako ng ballpen tsaka pipirmahan ko. At ikaw lalaki, ano ba tinitingin-tingin mo dyan? May pinipirmahan lang ako dito ah. Sinamaan niya lang ako ng tingin pero ang papel na binigay ko sa babae, may sulat na yon na kailangan namin ng tulong. Kaya dapat niyang ibigay sa kapitan ang number ko. Nang umalis naman kami, konti na lang ang natira sa paninda ni Sandra. Nakabalik nga kami sa lugar. At pagsapit ng tanghali, may mga taong pumunta sa bahay kasama si Manong Atlas. Oh, Manong Atlas, bakit ho? Miko, gusto nilang kunin yung cellphone mo eh. Kapag hindi mo binigay, sasaktan nila yung pamilya ko. Bawa ka naman oh.
Teka ho, ba't naman ho yung cellphone ko? Miko, yan lang ang kontak mo sa mama mo. Pero, Sandra, Huwag mong ibibigay yan, Miko. At Kap, yun lang ang pag-asa natin. Yung cellphone niya. Huwag mong ibibigay, Miko. Kapag tumawag ang mama mo, sila ang makakasagot. Teka muna sandali, Sandra. Mag-relax ka lang. Kalma. Anong ginagawa mo? Gusto niyo makalabas dito, di ba? oo. Pero yung cellphone, Miko. At saka, meron bang ibang paraan? Ano, nagtawag ka ba ng tulong? Nandiyan ba sa cellphone mo ang lahat ng kontak mo? Isusuko ko ho yung cellphone. Pero kukunin ko po tong SIM card nito. Sa loob po ng cellphone na yan, may isa pa pong natira dyan sa loob. Para maniwala silang hawak na nila ako sa leeg. Manong, kakatok ako dyan sa bahay nyo para tulungan kayo. Kaya oo, sa ngayon, handa lang muna. Ito na yung cellphone, oh. Pakibigay ito sa kanila. Nababagot na yung mga hayop na yan sa labas, eh. Maraming salamat, Miko. Mabutit na intindihan mo ako. Basta mga Atlas, lalabas tayo dito na sabay-sabay. Nang makaalis si Manong Atlas at binigay sa mga aswang na naghihintay sa labas ang cellphone ko, umiyak na naman si Sandra. Parang nawalan siya ng pag-asa. Miko, paano mo na makakausap yung mama mo niyan kung binigay mo na yung cellphone mo? Nandito naman yung SIM card, eh. SIM card lang yan. Kailangan mo pa rin ng cellphone. Pero binuksan ko ang U-box ng motor ko dahil nasa loob pa rin yon ng bahay. Nakapark doon at kinuha ko ang isang cellphone pang binili ko na para sana kay Lola Kareng. Nagulat siya sa nakita niya roon at napatingin siya sa akin. Naudlot ang pag-iyak niya at napalitan ng tawa. Para sana to kay Lola Kareng. Kahit hindi siya marunong mag-text, pwede ko naman siya maturuan sumagot ng tawag. Para lang kahit paano may komunikasyon ako sa kanya pag alis ko ulit. Kaso, wala na siya kaya hindi niya na ito magagamit. Mabuti na lang naisip kong bilihan siya. Kaya may magagamit tayo ngayon, no? Kaya pala ang bilis mo lang binigay yung cellphone mo eh. Mabuti nga meron at nalinlang ko na naman sila. Itong mga aswang kasi na to, walang kaalam-alam sa alam ko eh. Maraming bagay sa mundo na hindi nila kabisado. Lalo na yung takbo na utak ko. Hindi nila alam pagka ninja to. At saka Sandra, kung hindi ako takot, dapat hindi ka din matakot. Utak bundok yung mga aswang na yan. Pero ako, utak pan teknolohiya na. Yun yung advantage ng hindi ka inosente pagdating sa kababalagan ng probinsya. At nakahakot ng kaalaman ng discarding pang syudad. Pero teka lang, may charge ba yan? Teka, titignan ko. Ayan, open na. Ay, 1% lang? Diyos ko naman, Miko. Ilang minuto na lang ang itatagal niyan. Relax ka lang. Ito power bank ko. Ay, salamat, meron ka palang ganyan. Baka Boy Scout to. Ano ka ba? Ang galing mo talaga. Kasi kapag umalis ka, kailangan handaan lahat. Alam kong walang kuryente dito sa bahay ni Lola Kareng. Kaya nga nagdala ako ng power bank na kaya magtagal na 1 linggo eh. Pero syempre, kailangan din ng disiplina sa paggamit. Kasi baka mamaya 4 na araw lang itagal nito eh. Grabe naman. Puro mamahalin pala yung mga gamit mo. Nako, huwag mo nang pansinin yan. Bigay lang din yan. Di ko pinaghirapan. Agad kong sinalpakan ng power bank ang cellphone na yon at naghintay ng ilang sandali. Si Sandra naman kahit kabado ay nagluto pa rin ng tanghalian namin. Nang makargahan ko ang cellphone na yon, agad kong tinawagan si Mama. Sinabi ko sa kanya na nakuha ang isa kong cellphone pero meron naman akong reserba. Ay, salamat. Buti naman at nagkaroon ka ng extra dyan. Nakausap ko na yung Ita. Nasa biyahe na rin ako papunta sa kanila. At handa daw tumulong ang mga albularyo na nandun. Basta mag-iingat ka. Hindi mo pa kasi sigurado kung totoo sila eh. Huwag kang mag-alala, may mga kasama naman ako. Pero paano yung trabaho mo, Ma? Huwag mo nang isipin yun, nag-leave muna ako. May nagboluntaryo naman eh.
Hindi ako pwede magtrabaho kung yung anak ko alam kong nasa kapahamakan. Alam mo, Miko, ang hirap matulog eh. Lalo na sa gabi natatakot ako na baka hindi ka na makabalik. Dapat sana hindi na ako pumayag na pumunta ka dyan eh. Wala na rin naman pala ang lola mo. Hindi ka pa yata nakabisita sa puntod ng nanay mo. Pagkatapos po nito, ma, bibisitahin ko siya. Mag-ingat ka po, ah. Mananatili po akong ligtas dito. Huwag po kayo mag-alala. Dapat lang. At hindi pa ako handang mag-isa, Miko. Si mama naman talaga, oh. Hindi ka po mag-iisa. Di pa naman ako mag-aasawa, eh. Ay, nako. Nakuha mo pa talagang magbiro sa ganyang sitwasyon? Nang ibaba ko ang cellphone ay doon ko mas naramdaman na totoong mahal nga ako ni Mama V. Higit pa sa tunay na anak ang turing niya sa akin kung makapag-alala siya. Tumigil sa trabaho yung mama mo? Pansamantala. Pupunta siya dito kasi nakausap niya rin yung Ita. At handa daw tumulong yung mga albularyong nandoon. Talaga? Ibig sabihin, malapit na tayong makaalis dito? Oo, Sandra. At kasama natin yung mga taong biktima dito. Talaga? Diyos ko, maraming salamat naman. Maraming salamat talaga sa'yo, Miko, ha? Sa sobrang tuwa niya ay hindi ko inasahan ang pagyakap niya sa akin na sobrang higpit. Nagulat ako pero dahan-dahang nawala din ang gulat na yon nang umiyak siya. Huminga lang ako ng malalim at tinapik-tapik ang likod niya. Maya-maya naman, nang mapansin niya ang ginawa niya ay dumistansya siya sa akin at nagpunas siya ng luha. Miko, pasensya ka na, ha? Naku, ano ka ba? Ayos lang yun, no? Dala lang kasi ako ng emosyon ko. Gustong-gusto ko na kasing makalaya eh. Nga pala, teka lang. Yung niluluto ko nga pala, Diyos ko, anong oras na? O sige, sarapan mo, ah. Oo naman, ikaw ang kakain eh. Ano yun? Kapag ako yung kakain, sasarapan mo. Kapag iba, hindi. Bumabawi lang ako sa'yo, no? Ang laki kaya ng atraso ko sa'yo. Magsasorry ako sa pamamagitan ng pagkain. Kahit araw-araw pa kitang ipagluto. Napangiti ako sa sinabi niya. Nang makapunta na siya ng kusina, napailing na lang ako. Pasado na 12:00 yon. Pero hindi pa kami nagtatanghalian dahil sa mga istorbong aswang. Hindi nagtagal, nagtawag na siya para kumain. Mainit-init pa ang niluto niya sinabawang karne ng baboy. Ayos ah. Unang tingin pa lang parang ang sarap na. Tikman mo na lang. Baka mamaya hindi mo magustuhan yung lasa eh. O sige nga. Grabe, sarap nito ah. Napatawad na kita dahil sa sarap nito. Baliw. Ayan na, kumain ka ng marami ha. Oo, sige. Umupo ka na at sabayan mo ko. Kasi baka mamaya mag-update ulit si mama. Kasi once na makalabas tayo dito, sasama ka na sa akin para araw-araw mo ko ipagluto. Alam mo, hindi ako hihindi dyan. Gawin mo na lang kaya akong kusinera mo. Kahit wala na akong sahod, sapat na sa akin yung pagkain at may matutulugan ako. Bah, parang sinabi mo na rin na gusto mong maging alipin ko ah. Hindi bagay sa skill mo yung katulong lang, no? Ilasa na niluto mo, pang-restaurant. Eh di magtayo ka ng restaurant, tapos ako yung kusinera mo doon. Mayaman ka naman, di ba? Kaya mong magtayo ng negosyo. Meron na kami noon. Yun yung iniwan ng papa ko sa amin. Pero kung ako, hindi ko kaya magtayo, kulang ako sa pera eh. Iho siguro sa kanto, baka pwede pa. Nagpatuloy lang kami sa pagkain noon. Tapos may mga aswang pang natanaw ko na dumaan sa labas. Mga lalaki ito at tila si Sandra na naman ang pakay nila. Panay dungaw ng isang lalaki. Kaya ako naman, hininto sandali ang pagkain at lumabas. Nang makita ako ng mga aswang na yun papalapit, kumaripas ng takbo ang mga ito. Alam kasi nila na kapag umaga ay hindi nila kayang tapatan ang abilidad ko. Yan, ganyan. Tumakbo kayo.
Paboritong gawain yan ng mga duwag. Miko, dahan-dahan ka lang sa kanila. Mamaya baka pag sinadya niya tayo, wala tayong laban. Mas maganda nga yung umiinit yung ulo nila eh. Hindi sila makakapag-isip na maayos kung paano ako utakan kasi mas mangingibabaw yung gigil nila. Ano ba naman yan? Kaya ako natatakot sa ginagawa mo eh. Teka lang, sandali. Tumatawag na si Mama. Sasagutin ko lang. Oo, sige. Hindi pala. Anong number to Sino kaya to? Hello? Sino to? Yung tumawag pala na yon ay nasa kabilang barangay lang at kapitan yon. Lihim naman akong nagpasalamat at nagtanong ito tungkol sa ibig sabihin ng pag-iwan ko ng number ko. Nagpakilala muna ako bago nagpaliwanag ng sitwasyon. Sinabi ko lahat ng kalagayan ng lugar. Doon ko rin nalaman na hindi active si Manong Atlas sa pagiging kapitan. Marami daw siyang aktibidad na napabayaan at sinabi ko naman ang rason. Nang maintindihan niya ang lahat, nangako siya ng tulong at nagpasalamat naman agad ako. Sandra, ito na. Ito na yun. Ano raw yun? Hindi naman yun ng mama mo, di ba? Oo, kapitan yun sa kabilang barangay. Ano? Paano ka nagkaroon ng contact doon? Utak lang yun, Sandra. Ngayon, ito na yung gawin mo. Kilala mo pa ba yung natirang tao dito? Habang maaga pa, sabihan na natin sila. Marami asin dito sa bahay mo. May mga walis ka rin, di ba? Bakit ba? Anong gagawin? Bawat bahay, kailangan maglatag ng asin. Magbaligtad na walis sa pintuan at magkulong lahat sa bawat bahay. May darating na tulong mamaya. Sa ngayon kasi, naghahanda pa lang sila. Medyo kakapusin sa oras, kaya mamayang gabi pa sila dadating. Talaga? May liligtas na nila tayo? Mabuti naman. Diyos ko, Miko, maraming salamat talaga. O siya, sige na. Ilista mo na. Wala kang dapat makalimutan May papel ako dito. Tsaka ballpen Oh, isang tao sa isang bahay. Tapos number na lang kung ilan sila sa loob. Kasi ang gagawin ko dyan, susulatan ko sila isa-isa. At sasabihin kung anong dapat gawin. Sandali lang Tatawagan ko lang si Mama. Oh, hello Miko. Nandito na pala ako. Nagkita na kami ng ita at ng ibang albularyo. Talaga ho? Takot ang aswang sa dagat, anak. Lahat ng mga tao dyan, kung kaya mo, kumbinsin mo pumunta sa dagat. Ma, teka lang. May tulong din na paparating. Yung kasunod na barangay, naghahanda din. Nakakuha ko ng kontak sa kanila. Magsanib puwersa tayo, Ma. Ginagawa na namin ngayon yung bili niya na maglak ng bahay. Kung ganun, ipasa mo sa akin ang kontak na yan at gawin niyo ang pinapagawa nila. Tatawag ulit ako mamaya. Sa kasunod na pagtawag ni Mama matapos ang isang oras noon, nasabi niyang nagkausap na sila ng kapitan sa kabilang barangay. Nag-arkila si Mama ng mga bangka na sasakyan para sa paglikas. Tuwang-tuwa naman ako sa balitang yon. Kami naman ni Sandra, nag-ikot na. Kunwari pagala-gala sa barangay. Pero ang totoo, pasimple kaming nagbibigay ng mga mensahe sa mga tao. Manong Atlas, basahin mo nang walang nakatingin At pagkabasa mo, kilos ka agad. Miko? Para saan ito? Para ito sa kinabukasan ng lahat. Maraming salamat. Alas 5 ng hapon ay inumpisahan na namin ang paglatag ng asin paikot sa bahay. Nakita ng mga aswang ang ginawa namin. Lalo na't may mga taong kumuha ng sako-sakong asin sa pagawaan at walis na rin para dalhin sa kanila. Dahil tapos ko nang lagyan ng sa amin, sinasamahan ko ang mga taong balak lapitan ng mga aswang para lagyan din ng asin ang bahay nila. Walang magawa ang mga aswang na yon. Ang iba naman, natatawa dahil ang taas raw ng pangarap ko. Mataas talaga yung pangarap ko. At kaya kong tuparin yung pangarap na yon. Miko, tingnan mo, natatakot na silang lumapit sa'yo.
Dapat lang yun. Mga lampa kasi yung mga katawan tao nila kaya takot eh. Mga kasama, marami pang asin sa bahay. At kung may aswang man na manggugulpi sa inyo, sabihin nyo sa akin. Huwag kayong matakot dahil may araw pa. Diyos ko, Miko! Munti ka na! Sige, ituloy niyo yan. Susunugin namin kayo lahat mamayang gabi. Mamayang gabi pa naman pala eh. Sige, ituloy nyo lang. At talagang ginagalit mo kung hayop ka. Sige, lapit. Ilabas mo yung galit mo kung malakas ka talaga. O ano, susugod ka? Tara, halika. Oras ko to kasi may araw. Mamaya pa yun sa'yo. Ano, tara. Durugan tayo dito ng buto. Hindi naman pumatol ang lalaki. Talagang asar talo siya noon. Yung mga tao sa paligid ay tila tinubuan din ng kaunting tapang at sinabing lalabas na lang. Ang problema lang nang magtangka kaming lumabas sa barangay, marami palang nakaabang at lahat sila ay may mga pana. Hindi nila kami pinana dahil akala nila ay wala na kaming ganti. Miko, naku, galit na sila ngayon. Hayaan mo lang silang magalit. At saka, madilim na ho. 7 na. Relax ka lang, Sandra. Katikso si Mama. Lalayag na yung mga bangka. Habang papalapit ang rescue noon, hindi ko rin maiwasang kabahan. Baka kasi mahuli sila. Nagmamatyag rin ako noon sa paligid at panay ang text ko kay Mama. Maya-maya pa, nakarinig ako ng mga angil ng mga aswang. Si Sandra noon ay napakapit sa braso ko. Pero ako, tuloy lang sa ginagawa. Sandra, tulungan mo ako dito. Ano bang gagawin mo dyan? Itong tirador, oh. Ito yung mga bala niya. Ilublob natin sa dinikdik na bawang at asin. Tapos yung sipat na isa, lagyan din natin. Oo nga pala. Buti na lang nakita mo to. Gawa mo yan, di ba? Oo, at ginagamit ko to para depensahan ang sarili ko. Oo, tama yan. Kung palaban ka noon, gusto ko mas maging palaban ka ngayon, ha? Oo, Miko. Uunahin kita. Ihahatid kita sa bangka. Pagkatapos sumakay ka kahit anong mangyari. Paano ka? Huwag mo ko alalahanin. Ililigtas ko muna yung iba. Pero Miko, ikaw ang gusto ng nanay mong maligtas. Maiintindihan niya ako. Kaya ko kasi gagamitin ko yung motor. Sapat na yung bilis niyan para hindi ako mahabol. Nakarinig na ako ng kaguluhan sa labas. Hinihingal na si Sandra sa takot na nararamdaman niya. Pero ako, binuksan ko na ang pintuan at hinanda ang motor ko. Sa labas ay may nagbabakbaka na. Hello, Ma. Handa na ako. Nandito na kami, Miko. Lalapit ng konti yung mga bangka tapos may mga taong susundo sa inyo. Isa-isa lang bawat bahay. Kasi pag nagsabay-sabay, baka mahirapan ng mga rescuer. O sige ho. Naghintay ako noon ng ilang sandali. Dahil nakabukas ang pintuan, may aswang na sa harap ng bahay namin. Talagang nag-aabang ito sa paglabas namin. Kaya pala matapang ka. Dahil ang dami mong pinapunta. Douglas, tulad na sabi ko, barangay ko ito. Kayo ang tayo dito. At gagawin ko ang lahat para mapuksa kayo dito. Sandra, sakay na! Hoy, umalis ka dyan sa dinadaanan ko. Kung ayaw mo sa mata mo, ito tumama! Walang iya ka! Sandra, kumapit ka lang maigi. Oo, sige, Miko. Habulin niya ang hayop na yan! Binilisan ko ang pagpapatakbo ng motor. Humabol ang ibang aswang, pero may mga panang lumalagablab ang sumalubong sa mga ito. Sumisigaw ang mga manunugis na sa dagat kami pupunta. May mga sumasalubong naman para kunin kami. Wala pa sa tubig ay hininto ko na ang motor ko. Baba na, Sandra! Bilis! Miko, sumama ka na sa akin. Matindi ang galit nila sa'yo. Hindi, hintayin mo ako sa bangka. Kukunin ko pa si Manong Atlas. Sige na, Manong, andar na! Bilis! Miko, huwag ka nang bumalik. Sila na ang bahala sa kanila, Miko!
Pero muli kong itinayo ang motor na natumba at pinaandar ito ulit. Bumalik ako at pumunta sa bahay nila Manong Atlas. May aswang na umaatake sa akin, pero mabilis akong pumasok sa loob. Binuksan na kasi ni Manong Atlas ang pintuan. O sige, dalawa yung sasakay sa akin. Miko, yung dalawang anak ko. Pero baka sirain nila yung motor mo. Meron ho tayong depensa. Kailangan lang mabilis ang kilos. Nakakaandar pa naman yung motor ko. Pagtakbo palabas, tuloy-tuloy lang tayo ha. Naiintindihan nyo? Tumayo ang dalawang dalaga noon. Mas bata ang mga yon kumpara kay Sandra. Ginawa rin nila ang bilin ko noon. Tumakbo kami palabas at inatake lang ng mga manunugis ang mga aswang na aatake sa amin. Naitayo ko pa ang motor ko noon at mabilis ring sumakay ang dalawa. Pinaharurot ko ulit ito papunta sa dalampasigan at saka naman sila sinalon ng mga kalalakihan at dinala sa bangka. Bumalik ulit ako at nakarating ulit sa bahay nila Manong Atlas. Miko, maraming salamat at nailigtas mo yung anak ko. Tara na, mabilisan lang to. Kayo naman. Hindi, unahin mo yung mga babae. Yung asawa ko, isakay mo na. Oo, sige, dadaanan ko na husa. Ganun nga ang ginawa ko at nakailang hatid pa ako sa mga taong naroon. Ang ginagawa lang nila noon para makaligtas ay tinatawag nila ang mga rescuer. Saka sila kinukuha sa kani-kanilang mga bahay. Talagang malaki ang tulong ng walis at asin noon. Hindi kasi makapasok ang mga aswang. Si Manong Atlas naman noon, namataan kong nakikipaglaban na at kalaban niya ang pinakamalaki sa lahat. Manong, bilis sakay! Miko, sagasaan mo na itong aswang na ito. Siya ang pumatay sa nanay mo at sa tatay ni Sandra at pati sa lola ka rin ninyo. Hayop siya. Manong, ihanda mo si Bat. Ngayon, tapusin na natin ang halimaw na yan. Miko, nakahanda na. Ubusin sila lahat! Huwag kayong matras! Ano ba? Kaya natin sila! Mga tao lang yan! Isa, dalawa, tatlo. Manong, handa na! Katapusan mo na, Douglas! Walang yaka! Walang yaka, Atlas! Para yan sa lahat na kasamaan mo! Ano? Malakas ka pa rin ba? Lakas lang ang meron ka, pero utak mahina ka! Magpahinga ka na, Douglas! Hinihintay ka na ni Satanas sa impyerno! Nang may isakay ang mga tao sa mga bangka, saka na pinaulanan ng lumalagablab na pana ang buong barangay. Mabuti na lang lahat ng nasa listahan doon, nakasakay na sa bangka. Iilan na lang din pala sila, kaya wala na silang laban. Pero hindi lahat ng wala sa barangay ay napatay ng mga aswang. Yung iba pala, umalis noon pa na nagsisimula pa lang ang mga aswang sa lugar. Sa ngayon ay wala na ang barangay na yon. Naging sakop na lang ito ng kasunod na barangay. Labis ang pasasalamat namin sa kapitan na nakipagsanib puwersa. At kaibigan pala yon ng ama ni Sandra. Kaya pala siya tumulong agad. Isa rin sa rason kung bakit nanatiling buhay ang babae. Dahil din sa kapitan na yon. Mahigpit pala ang bantanon sa mga aswang. Ay, maraming salamat sa inyo ha. Nakawala kami sa naging impyerno namin lugar. Lalo na sa iyo, Miko. Isang batang tagal-ako lang na asin at walis noon. Sino makakalang babalik ka at ligtas kami, di ba? Tsaka, Dok, salamat sa inyo ha. Ang swerte talaga ni Miko, ikaw yung naging nanay niya. Alam mo naman ang ina, di ba? Gagawin ng lahat para lang sa anak niya. Paano na yan? May tutuluyan ba kayo? Dito na lang din kami. Wala na mga aswang Makikibarangay kami dito sa kumpare ko. Pero maraming salamat ulit ha. Oo nga pala, Sandra. Saan mo balak pumunta ngayon? Manong, isasama namin siya sa bahay namin tapos gagawin ko kusinera. Anak naman, ang bully mo naman. Nasa sa akin dati. Ano ka ba naman, Miko? Matagal na yun. Kalimutan mo na. Pero oo, iha. Sumama ka sa amin, ha?
At hindi ka kusinera. Huwag kang makikinig dito sa anak ko. Maraming salamat po talaga. At okay na rin po ako bilang kusinera ni Miko. Masarap daw po kasi akong magluto, sabi niya eh. Sumasayaw-sayaw pa nga po siya habang tinitikman yung luto ko. Ay, ganun ba?